yung mga usaping legal, kung ito ba'y matutuloy o baka naman po ito questionin sa kataas-taasang hukuman, tayo lang po ay humingi ng mga legal opinion dito po sa veteranong senador at isa rin pong mahusay na abogado, si former Senate President Franklin Drilon. Good morning po, Senator. Good morning, sir. Hi, Ted. Magandang umaga po. Sorry to bother you, pero ito po yung napaka-importante. Sabi nga ni Tito Sen, ito ay prejudicial question. Senator, yung pong 19th Congress, no, ang Senado will convene on June 6. Okay? Alright. And Tama po yan. And if you recall, they haven't taken cognizance yet, no, sa floor, sa plenary, nung impeachment complaint na iyon na inihain po ng Kamara. Opo. Tama po yan. Tama po yan. Okay. May obligasyon po ang Senado to take it up pagbukas nila sa June 6 ba yun, oh? Opo. Pagbukas ng session. Okay. Obligado sila may saligang batas. Okay. Opo. Sir, kapag po sila'y tumalakay doon at sabihin na natanggap namin ito, obligado ba rin sila na i-convene ang Senado bilang impeachment court? Obligado po sa ating saligang batas pag dumating po ang impeachment complaint sa Senado, tungkulin po ng Senado na to convene the impeachment court agad. Okay, opo. So kapag po mag-convene sila, obligado ang mga senador to take their oath as as senator judges. Tama po yan. Okay. So obligado po silang magsimula na ng impeachment process. Tama po yan. Sa saligang batas po yan, yun ang sinasabi. Okay. Ang question po ni Senator Tito Soto o ng iba is that aabutan po ng adjournment, no, ng pagsisarado po ng 19th Congress itong impeachment court na ito. Will it be still valid yung pong impeachment complaint na kanilang tatalakayin on June 6? At yun ho bang mga senador na nanumpa bilang senator judges ay carry over po ngayon pong 20th Congress, Senator? Unang-una, Ted, ang impeachment court na bubuuhin sa June 6 ay buhay hanggang June 30. Liwanagin natin, hindi yung pwede pong talakayin ang kailangan talakayin ang impeachment complaint umpisa sa June 6 hanggang June 30. Yan po ang buhay ng 19th Congress. Ngayon, pagdating sa 20th Congress, iba na ang mga senador. At yung 19th Congress, where the impeachment complaint was filed, will expire. Tanong, mayroon bang kapangyarihan ang 20th Congress, pati yung Senado, na ipagpatuloy ang inumpisahan ng 19th Congress? That's an open question. Ngayon lang po mangyari yan. 2 beses po ako naupo as impeachment court, as Senator Judge. At ako po yung Secretary of Justice ng ilang taon, 4 na taon. Yan pong issue na yan ay hindi po nare-resolve. Kaya po ang mangyayari ganito, sa aking tingin bilang abogado, pagpasok ng 20th Senate, 20th Congress, ang gagawin ng kampo ni Vice President Duterte, i-questionin po ang jurisdiction ng 20th Congress. At ang unang mag-decide po niyan kung may jurisdiction o wala ay yung 24 senators ang impeachment ang senator judges. So ulitin ko lang, ang unang magde-decide sa question ng jurisdiction ay yung 24 na senator judges. Ano man po ang decision nila ay dadalhin po sa Korte Suprema yan. Halimbawa, sabihin natin ang 24 na senator sabihin, may jurisdiction kami dahil ang Senado ay continuing body at naumpisahan na ito ng Senado bilang impeachment court, patuloy po ang aming jurisdiction. Hindi po mawawala dahil sa nag-expire yung 19th Congress, kaya ipagpatuloy namin ang paglilitis ng kaso dito po sa impeachment court. Yung decision na yan na gagawin, kung yan ang gagawin ng impeachment court, dadalhin ng kampo ni Vice President, kung gusto nila, dalhin nila sa Supreme Court on a question of jurisdiction. Ngayon, so that's one scenario. Kung sabihin ng impeachment court, wala na kaming jurisdiction dahil sa yung nagbuo ng impeachment court ay nag-expire na ang Kongreso. Yan po ay dadalhin din, kung gusto nila, dadalhin ng House of Representatives
bilang impeachment prosecutors doon po sa Supreme Court to decide on the question. So, yan po, Fred, ang sinasabi namin bilang mga abogado, yan po ay case of first impression. Ang unang-unang kaso na ganyan. Hindi ko alam po ang jurisprudence sa Amerika dahil hindi ko man napag-aralan ng masinsinan ito. But just painting the next steps, yun po ang aking nakikita. Okay, opo. Sige. So ito ngayon, himayin natin ng kaunti, Senator Frank. Ito po kasi kung manunumpa itong 24 ngayon bilang mga senator judges, meron diyan na mga kumbaga retiring na wala na sila, wala na po sila sa 20th Congress. So kung manunumpa itong kasalukuyan nakaupo diyan at mawawala po yung ibang senador, nangangahulugan sa 20th Congress pasusumpain na naman yung mga bago bilang senator judges, no? Ganon. Tama po yan. Yan po ay sa ating appellate courts. Halimbawa, sa Korte Suprema, pag may kasong pending, umabot ng compulsory retirement age ang ilang mahistrado, hindi ibig sabihin, wala ng jurisdiction ang Korte Suprema. Ang bagong ang bagong appointed na Supreme Court Justice, yan po ang mag-take over at ipagpatuloy ang paglilitis ng kaso ng kaso. Dahil sa collegial body po ang magde-decide, hindi individual. On the other hand, ito pong impeachment court constituted during the 20th Congress, 19th Congress. Kaya ang argument is on both sides. One side will say nag-expire yan, hindi na po pwede. The other side will say ito pong impeachment court ay continuing body. Ika nga sa amin sa pag-aaral, ang tawag po dyan sa impeachment court, sui generis, one of its kind. Kaya po, yan po ang matinding laban sa husgado pagdating ng panahon. Opo, pero yung sinasabi po ninyo na halimbawa po Court of Appeals justices, pero doon ho ba kapag meron pong mga nag-retire, lagi pong merong majority? Kasi ngayon po lumalabas, 12 lang ang matitira, di ba? Yung 12 kalahati, ito yung papasok. Pwede, immaterial po yan. Okay. Dahilan sa yung termino ng mga mahistrado sa Court of Appeals at ang termino ng mga senator judges sa impeachment court ay nasa ilalim po yan ng nature ng entity as a continuing body. Ibig sabihin, hindi po apektado doon po sa pag-expire ng mga termino ng mga miyembro ng impeachment court or ng Court of Appeals. Okay. So kung sakasakali po na magsimula yung 20th Congress, maliban doon sa kampo ng Vice Presidente, sino mang senador na magke-question doon sa komposisyon ng impeachment court, no? Ay maaari din dumulog sa kataas-taasang hukuman, di ba? Hindi po dapat ang senator judge ang mag-question. Kasi judge siya, hindi naman po pwede siya mag-question ng sarili niya. Kaya hayaan niya dapat yung kung sino man ang magre-raise ng question na ito, hayaan nilang mag-argue ng punto at sila po ang magde-decide. Kaya hindi po pwede sila rin ang mag-question. Pero what I'm talking about is, halimbawa lang po isang senator sa diskusyon sa 20th Congress, kung sila ba ay may karapatan pa na ituloy itong paglilitis kasi nga iba na itong kongresong ito, sigurado po pagbobotohan yan, di ba, ng mga senador, no? Kung sakasakali, humanto sa botohan. Opo. Opo, Manong. There is nothing that will prevent a senator judge from questioning the jurisdiction of 20th Congress. Wala pong nagsasabing hindi na question. Ngunit sa aking tingin po, ay hindi maganda. Dahil sila po ay dapat neutral at hayaan nila ang prosecution at saka defense na mag-argue tungkol sa jurisdiction. Okay. Hindi po sila dahil sila magde-decide. Opo. Sige. So Senator Frank, sabi ho ninyo, ito po ay magiging unang kaso ito, unang sitwasyon ito, and this will be really very, very interesting. Pero kung kayo po ang tatanungin, ano po ang inyong school of thought dito? Ano po ang dapat mangyari? Sabi ko nga, kami po mga abogado, kami po ay sumasagot
base doon sa aming nalaman na president. Ito po walang president eh. It's either way, it can go either way. Kaya po, gusto ko magsagutin ang inyong tanong, meron po, hindi ko po madidesisyon kahit sabi ko nga, wala pong president ito. At kami mga abogado, kahit yung mga magistrate, magtitigil po yan sa president. Na hindi pwede na magtuloy itong impeachment court sa 20th Congress, nangangahulugan po na patay na yung impeachment complaint. At tama pa, ano po? Tama? Patay na siya. Pwede po ma-argue yan. Okay, pwede. Patay na. Okay, so patay na. Kung patay na ito, nangangahulugan na sa loob ng 1 taon, hindi na pwede maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Yan din ay hindi po masagot ang diretso dahil ito po ay bagong kongreso. Huwag niyong kalimutan na yung 20th Congress is a new Congress. Okay. Kaya will the one-year rule apply? Hindi ko po, wala po akong sagot. Okay. Talaga pong lumikha ito ngayon ng mga paribagong question legal. But again, sa ngayon po, Senator, ano po ang inyong masasabi sa binabanggit po ni VP Sara na dapat matuloy nga ito and she wants actually bloodbath para magkaalaman na daw. Yun sabi niya, para magkaalaman na. Ayan pong matuloy man o hindi, ay hindi po ang sagot dyan, hindi personal. Hindi ko kung ano ang opinion ni Vice President Sara, hindi po yan ang masusunod. Ang masusunod, yung ating jurisprudence, yung ating batas, yung Supreme Court decision po, or initially, yung decision ng impeachment court. At kung dadalhin sa Court Suprema, ang decision ng Court Suprema, ang masusunod, hindi po yung opinion ni Vice President Sara. Of course, she's entitled to have her own opinion, but kung ligalan ang pag-usapan natin, yan po ang sagot ng husgado ng impeachment court at ng husgado ang mangingibabaw, hindi po yung opinion. Opo, sige po. Sa panghuli po, Senator Frank, sino po lamang ang tingin ninyo ay maaaring dumulog sa Supreme Court dito po sa prejudicial legal question na ito? Hindi po prejudicial question. Well, prejudicial in the sense na kailangan subayin muna. Pero ito po ay hindi, technicality, hindi po prejudicial question ito kung hindi question of jurisdiction. Okay. Sino pwedeng dumulog sa Supreme Court? Depende po kung ang decision ng impeachment court ay may jurisdiction, pwede pong questionin ni Vice President Sara ang decision ng impeachment court sa Court Suprema. Kung ang decision ng impeachment court ay wala kaming jurisdiction, pwede rin pong dalhin ng House of Representatives bilang prosecution panel doon sa Supreme Court. Hindi ho pwede ang sino man pong taxpayer dito na manimasok? Hindi po. Dahil po, ito'y kahambing noong judicial proceeding, except that it is not totally a judicial proceeding. Ngunit ang rules of court ay mag-a-apply. Opo. Sige po. So Senator Frank, salamat na marami po for sharing. Sorry, hindi ako pwedeng I could not give a more definite opinion dahil talagang hindi ko alam. Ako po'y nag-aamin na talagang unang na hindi walang sagot sa lahat na tanong. Maraming salamat, Terry. Salamat na marami po. Thank you very much, Senator. Thank you.